ng programa na kung sa pagkikinig at pag-aaral ng banal na salita nating mahal na Panginoon. Akin ang binibigay mo pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon, ang pinakamataas sa pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran. At bumabati rin po ako ng magandang gabi po sa lahat ng mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamala Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Pau. At sa lahat po ng ating mga webcast viewers, ako po yung nagpapaabot ng taus-pusong pagbati sa lahat ng mga minamahal po nating mga kapatid sa ating pinakamamala Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo na abot po ng ating pong banal na gawain. Maligayang panonood po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal Panginoon na minamahal sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating banal na gawain at nagpapaabot din po ko ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, at gayon din sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family. Magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at higit sa lahat ang pinakamataas sa pagsamba, pagpupuri at pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi maminamahal, manalangin po muna tayo pang minsan pa maunawaan niyo po ang kanyang mga banal na salita, lalo na po sa mga naghahanap ng katotohanan. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po humingi ng kapatawaran malapang sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakamali. Dakilang Diyos, gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig, bigyan mo ng pananampalatayang nakikinig, buksan mo ang kalamang puso, ang kalamang pangunawa, malapang noon, langisan mo po yung mga salita, at alisin mo po lahat ng mga alinlangan sa kalamang puso, malapang na sinasaway namin. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya lima minamahal, buksan muna natin dalawang pambungad na talata dito sa Roma. Kapitulo 16, talatang 25 hanggang 27, at sa Colossians 1:26. Dito po sa aklat ng Roma, kabanatang 16, talatang 25 hanggang 27. At ngayon, sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo ayon sa pahayag ng hiwaga, na natago sa katamikan ng panahong walang hanggan. Datapwat na hayag na ngayon at sa pamamagitan ng kasulatan ng mga propeta ayon sa ipinag-utos ng Diyos ng walang hanggan ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. 27, sa isang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Jesucristo na sumasa Kanya ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. Dito sa Colossus chapter 1 verse 26, sabi dito sa 26, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon ng lahi at lahi, datapat ngayon ipinahayag sa Kanyang mga banal. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamagatan po nating the secret was revealed. Ang sekreto ay nahayag. Alam niyo, maminamahal, hanggang ngayon, napakarami mga sekta, napakarami mga reliyon. Hanggang ngayon, nagtatalo pa po sila. Nagtatalo sila patungkol sa Diyos. Ilan ang Diyos? Sino ang Diyos? Ano ang Diyos? At talagang walang humpay, walang tigil, walang patlang. Nagtataltalan sila sa radyo, sa Facebook, o maging sa mga liwasan, sa mga cover court. Nagtatalo-talo sila, maminamal patungkol po sa sino ang Diyos, ilan ang Diyos, at ano ang Diyos. Pero dito po sa nabasa po natin mga talata, mga minamahal, kaya nagkaroon ng mga ganitong pagtatalo ay dahil sa sinabi rito maminamahal sa talata na ang hiwaga ng Diyos ay nalihim. Nanalihim ang hiwaga ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, nabasa po natin Roma 16:25 and 26. Sabi po rito, maminamahal, ang hiwaga ay natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Sa verse 25. Ang hiwaga ay natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Sa 26, dapat nahayag na ngayon. At sa pamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan at ipinakilala sa lahat ng bansa
upang magsitalima sa pananampalataya. Mga minamahal, yung pong nalihim na hiwaga, ito po, mga minamahal, sabi, ito po ang hiwaga ay natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Ngayon po, mga minamahal, ay nahayag. Nahayag po ito, mga minamahal, sa pamagitan ng mga banal, sa pamagitan ng mga tunay na mga mananampalataya. Sabi ng Colossians 1:26, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi na dapat ngayon ay ipinahayag sa lahat ng mga banal. Ano ba yung hiwagang ito, maminamahal? Ano po yung pinagtatalunan ng maraming tao ngayon? Sino ang Diyos? Ilan ang Diyos? Ha? Ano ang pangalan ng Diyos? Ito po yung mga pinagtatalunan kasi nila. Pinagtatalunan nila si Kristo'y tao, si Kristo'y propeta, mayroon 3 persona ang Diyos, 2 ang Diyos, si Kristo ay hindi Diyos. Yan ang mga madalas pinagtatalunan. Pero dito po, maminamahal, sabi ng unang Timoteo 3:16, sabi ng Biblia, maminamahal, wala nang dapat pagtalunan. Ha? Sabi, wala nang pagtatalo. Great is the mystery of godliness. Wala na kayong dapat pagtalunan. Dakila ang iwaga ng kabanalan. Sabi, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ha? Justify in the spirit. Sin of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the word, receive up into glory. Sabi rito, 1 Timothy 3:16, maminamahal, wala na silang dapat pagtalunan sapagkat mga minamahal, naiyayag na ang katotohanan. Ang pinagtatalunan nila, maminamahal, walang 3 persona ang Diyos. Yung pinagtatalunan nila, maminamahal, na si Kristo'y tao, mga minamahal, ang totoo niyan, sabi ang Diyos ay nagkatawan tao. Kaya maliwanag, maminamahal, basahin po natin 1 Timothy 3:16. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanatang 3, ang talatay 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen. Yan po ang katotohanan, maminamahal. Yan po ang pinagtatalunan ng maraming mga reliyon ngayon, na maraming sekta ngayon, maminamahal. Bakit nagdedebate sila? Bakit walang tigil ang kanilang pagtataltalan sa social media, sa mga liwasan, sa mga cover court? Nagtatalo-talo sila sa television. Mga minamahal, samantalang sinabi ng Biblia, wala nang dapat pagtalunan. Wala nang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Sabi, God was manifest in the flesh. Justify in the spirit, sin of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the word, receive up into glory. Wala nang dapat pagtalunan. Yung naniniwala na si Kristo'y tao, maminamahal, sabi ng Biblia, hindi siya karaniwang tao. Sabi, ang Diyos ay nagkatawang tao. Yung naniniwala na meron 3 persona ang Diyos, mga minamahal, hindi po totoo yan, mga minamahal. Ang totoo ay ang Diyos na Espiritu. Ang kaisa-isang Diyos, the God the Father. Ang kanyang nature, the nature of God the Father is Holy Spirit. Sabi ng John 4:24, ang Ama ay Espiritu. Kaya kinakailangan sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Yung God the Father, sabi, God was manifest in the flesh. Siya ay nagkatawang tao, mga minamahal. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang Espiritu Santo na siyang kalikasan ng Diyos, sabi ng Lucas 1:35, mga minamahal, siya po ay lumilim kay Saint Mary. At ang banal na bagay ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya nga, tinawag na anak ng Diyos, maminamal ang ating mahal na Panginoong Kristo, sapagkat siya po, maminamal, ay nagkatawang tao. Pero ang anak ng Diyos na ito, sabi ng 1 John 5:20, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Basahin natin yung mga talata, Lucas 1:35 at unang 1:5, talatang 20. Dito po sa aklat ng Lucas chapter 1 verse 35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Dito po sa unang 1, kabanatang 5, talatang 20, sabi dito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Napakaliwanag, maminamahal. Kaya nga, ang binibigyan lamang ng
ang mga nananampalataya na si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan ay yung binibigyan lamang ng Diyos ng pangunawa. Na-reveal kasi sa kanila yung katotohanan. The secret was revealed. Ano ang iniayag ng Diyos? Maminamal, sabi ng Biblia, the incarnation of God. God was manifest in the flesh. The incarnation of God. Ito po ang unang revelation ng ating mahal na Panginoon. Yung katotohanan ng na-revealed. Maminamal, sabi ng Biblia, ang Espiritu Santo ay lumilim kay Saint Mary. Sabi, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ang Espiritu Santong ito po ang God the Father. John 4:24. Kaya hindi magkakaibang persona yung Holy Spirit, yung Father at yung Son of God. Hindi yan tatlong persona. Ang katotohanan diyan, sabi, wala nang pagtatalo, dakila ang iwaga ng kabanalan. Sabi, ang Diyos ay nagkatawan tao. Yung Holy Spirit na siyang the nature of God, sabi ng Biblia, ito po ang Father. Yan po yung nasa John 4:24. The Father, the God the Father, the nature of the God the Father is Holy Spirit. Sabi, lililiman. Sabi ng anghel kay Saint Mary, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Yung Holy Spirit, maminamal, nung ito'y ipinanganak ni Saint Mary, sabi, tatawagin niyang anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos na binanggit, maminamal, ito po ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang makakakilala lang na si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, yung pong binigyan ng Diyos ng pangunawa, na-reveal sa Kanya yung katotohanan. Sabi rito, maminamal, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Tayo nasa Kanya na totoo sa mga tuwid ay ang Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Napakaliwanag, maminamal, pero hanggang ngayon, malabo pa rin sa mga taong hindi pinili ng Diyos. Malabo pa rin sa mga taong, sabi ng Biblia, na tinakluban ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang pag-iisip upang sila ay huwag maligtas, sapagkat hindi sila sumampalataya. Ayan po yung nasa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Kaya hanggang ngayon ay natatakluban pa rin sila, hindi nila maintindihan ang katotohanan ng ebanghelyo, maminamal, sapagkat tinakluban sila ni Satanas. Tinakluban ng kalang pag-iisip ng Diyos ng sanlibutan ito. Ang Diyos ng sanlibutan ito ay si Satanas. Upang wag sumilang sa kanila ang iwaga ng ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sabi ng 2 Corinthians, para yan sa mga mapapahamak. Basahin natin, idagdag natin sandali, 2 Corinthians 4 verse 4. Dito po sa aklat po ng ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 4, talatay 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Napakaliwanag po, maminamal. Kaya nga, nung panahon na kasama po natin ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, maminamal, nagtanong siya sa mga alagad, ano ang pagkakilala nila sa akin? Ano ang sabi nila tungkol sa akin? Kaya nga ipinagkatiwala kay Apostol Pedro, maminamal, ang iglesia ng Diyos. Sabi ng ating malapanon sa iyo, Pedro, upon this rock I will build my church. Kasi sa kanya na-reveal, maminamal, kung sinong ating malapanon sa Kristo. Hindi siya tao. Siya po, maminamal, ay anak ng Diyos. Siya ang